During po ng time na kayo nagkampanya, sabi ko, wow, pink talaga yung t-shirt ni Miss Ita Astal nung time na. Hindi ba pink po yung t-shirt nyo? Pink yun eh. So, kasi favorite ko yung pink. Dahil alam mo naman, babaeng-babae ako. So, after po nun, syempre, parang akala ko nga talagang maging mayor pa kayo during that time. Pero anyway, natutuwa po ako talaga dahil yung mga improvement po sa Maynila, talagang kayo rin po ang isa sa mga naging akda noon na kayo rin po, lalo na yun sa Belrojas, malaking bagay. Yes, opo. Ay naku, pasensya na po kayo, medyo marites din ako pag sa mga programang magaganda. Kasi ngayon po talaga, napapakinabangan na namin yun. Mas madali na yung access Manila to Makati. From Onyx, lalabas ka ng Makati, then lalabas ka ng Manila. So, every time po dumadaan ako doon, naalala ko kayo. Honestly po talaga. Kumbaga malaking bagay po. So, how was it po during that time? How was it during that time po? Well, that time kasi binuksan ko yon, pinilit kong buksan, kinilit ko talaga kasi may napayagan ako. Tapos, National Road yun, no? Yes, opo. So, tinabaho ng siguro mga 6 na ahensya yon para Wow. para mabuksan. Kasi nung 2001 ata, yung naalala mo yung malaking sunog doon Yes, sa Sandes opo. na siguro mga 5-6 na hektarya ang Yes. nasunog doon? Opo, yung general Nandun alarming. kami, yung mga konsehal ng 5, ano kami na, wala kami magawa, talagang nanonood lang kami ng ano. Kasi sobrang Ang bilis, hindi ang makapasok bilis, yung opo. Kasi nga, fire dikit-dikit trucks. Actually, dikit-dikit kasi talaga siya, yung mga bahay po Dikit-dikit doon. siya. Tapos wala pa yung sa Belrojas. Yes, Hindi opo. makapasok yung mga fire trucks. So, lumaki yung sunog. Talagang sabi ko, God, if you will grant me another term, I will find a way to open that street there at the back because I'm not gonna sit here to watch another Yes. fire. And sinagot naman ng Diyos Oo, yung oo nga po. dasal ko that Yes. time. So, although hirap na hirap ako, pero Matrabaho talaga po, pero nagawa. imagine, like hanggang ngayon, napapakinabangan po yung programa nyo na yun, yung pagsisikap nyo. Kaya how can I forget someone na nagbukas din ng daan para sa maraming tao doon sa Maynila. Alam mo yung daan na yun? Yung blueprint nun, panahon pa ng tatay ni President Bongbong Marcos. Talagang 1967 Na talagang pa yung may- blueprint. Pero sa sobrang militante ng tao doon, sa area na yon, at saka may area doon na pugad, kumbaga, ng mamamatay Yes, tao. opo, yes. Meron namang yung kabila, pugad ng drug pusher. Tama kayo Hindi- dyan. hindi nila mabuksan even during martial law. Dahil nga, Wow, imagine nyo, si Misita Astal nagbukas noon. hindi lang po ako. Talagang Pero pinagtulungan po yun ng 6 na ahensya. Pero kayo po ang nagpursige. Malaking bagay yun kasi matrabaho, masakit sa ulo. Pagdating sa mga lupa, ang problema. Sa totoo lamang. Kaya nga po nung naririnig ko yun, nabubuksan yun, hindi ako makapaniwala. Talaga, i-open to. Pero nangyari. Ang maganda lang po, hanggang ngayon, napapakinabangan talaga. Accessible dahil nagkaroon na siya ng mas malapit na sa mga trabaho, yung mga nagtatrabaho sa Manila. So, ibig sabihin, paano po makakalimutan ng isang taga Maynila yun? Kaya kung tatanungin niyo po ako bakit ko hinanap si Misita Astal, siya lang naman po ang naging daan para magkaroon kami ng daan doon sa wala pong daanan noon. Hindi, totoo naman po talaga kasi ako tubong San Andres, Bukid, Maynila po ako. Doon ako ipinanganak at lumaki mula sa ninuno hanggang sa ngayon po sa aking generation. Kangkungan pa po yung Estrada, wala pang bubong yung Dagone Market. Nandun na po ako. Actually, pinagsushootingan pa yung Estrada noon kasi meron siyang mga tulay-tulay po noon, Kangkungan. Madalas nagsushooting doon sila Rudy Fernandez, sila Alma Concepcion. Kumbaga, nung time po na yun talagang yung memories ko masyado pong nagbabalik. So, after po no, yung project po nyo na yan, syempre naging very active po kayo noon. Well, yeah, I had several projects. That was one of them. Tapos, ako naman po yung gumawa ng Water Code Charter of Manila. Oh, okay. So, yun yung unang-unang devolution ng powers of the national government with regards to
local waters, no? So, unang-una siya sa buong Pilipinas. Sa buong Tapos, at this point, halos lahat na rin ng LGU kasi sinuportahan ng lahat ng coastal towns and cities. Yes. So, sinukat naman ng NAMRIA. Dito naman po nakahanap kayo ng peace of mind. Siyempre, alam ko naman kung gaano ka-stressful talaga ang politics. Pero ibig sabihin, meron tayong mga paraan na kahit paano matanggal po yung stress natin, makahanap tayo ng ating yung ating lugar na magkakaroon tayo ng peace of mind. So dito naman po, okay naman po kayo dito. Okay naman. It's better kasi dito village na village, Yes. literal na village Yes. yung feel ng place. And then, nandyan Parang lang yung... family lang po kayo Oo. dito. Ano? Nandyan lang yung talipapa, malalakad mo. Nandyan yung SM. May motor naman ako. Yes, so anywhere you can yung, go. Yung sweldo ko kahit maliit, kahit pa paano na ipagkakasya ko. Although minsan nagkakanda utang-utang na ako Oo, kasi... na hindi naman maiwasan, alam nyo naman. Kasi grabe yung inflation, ha? Tama po. Nung pandemic talagang hirap. Actually, yun ang medyo talagang naging struggle din ng mga Pilipino nung dumaan yung pandemic. Kasi hindi natin ine-expect lahat yun. So, kumbaga sa walang preparation. Pero at least nakakatuwa na survive pa rin po natin. And I'm so happy na nandito po tayo ngayon, na nagkaharap tayo. Na sino ba mag-aakala na after pandemic, magkakaroon pa tayo ng chance na magawa po yung mga bagay na gusto natin. Like itong pagtulong po. Ako, sa totoo lang, every time na bababa po ako ng barangay, kahit anywhere sa around Manila and outside Manila, talagang ini-enjoy ko lang po. Kasi yun din yung reason para hindi mo ba maisip na mahirap, na parang sakripisyo. Kung hindi gusto ko, kabaligtaran na maging masaya ako at maging masaya rin po yung mga tao. Eh nakikita ko naman po sa inyo na kahit paano, talaga naman nahanap nyo rin yung peace of mind ninyo dito. Na given the chance po ba, ito last question ko na lang, given the chance, kung halimbawa, tulungan ko po kayo makabalik sa Manila, gusto nyo po bang bumalik pa sa Manila? Ay, hindi na po. Ayoko na pong tumakbo ng kung anumang posisyon dyan. Ako background na lang, tutulong Yes. ako. Okay Kung po. kailangan Pero ako. kung gusto nyo pong tumira ng Maynila, gusto nyo pa? Sa ngayon, hindi po. Hindi na muna, no? Tapusin muna natin syempre dito. Tsaka na-settle na po kayo dito. Kahit pa paano, gusto mong matapos din yung kung saan ka talaga na nagkaroon ng peace of mind, ano po, parang gusto mo doon na lang ayusin lahat. So anyway, naintindihan ko naman, Misita. Ako rin po, baka mamaya sabay susunod din pala ako din sa kanila. Joke lang. Pero hindi, tayo naman po may lahat naman ng ikakasaya natin. Kahit na maliit o malaking bagay, ang mahalaga po masaya tayo. Deep inside, out, in and out, kumbaga. Katulad po nito mga kabataan, no? Talaga nakaabang sa atin. Pero meron pa ho ba kayong gustong batiin sa Maynila or message po sa mga kababayan natin doon na yung ba, naalala po kayo? Well, ako yung nasabi ko na kanina, yung more or less gusto kong ibabatid na magpakatatag kayo, dasal kayo na we will survive whatever turmoil comes our way. Tapos kayo lahat, mag-exercise. Kailangan sexy kayong lahat, unang-una. Tapos, kung kailangan tumulong tayo sa gera, tutulong tayo, okay? Kung kailangan natin malakal ng injek, malalakal tayo. Okay? Yun na. Anyway, maraming salamat po, Misita. Thank you so much sa Thank oras you. ninyo. Ayan mga kababayan, nakita nyo kahit na supposed to be sana intimate lang ito at private, pero dahil feeling ko, entitled din sila na malaman na okay po kayo dahil nga sa mga kontribusyon na naibigay din po ninyo sa Maynila na gusto rin namin talaga magpasalamat. Actually, may mga leaders po tayo doon, mga tao na nakakasama ko po ngayon na namimiss kayo at gusto rin kayo makapiling. Ako na lang po magsasabi sa kanila, yayakapin ko na lang po kayo pagbalik ko dyan sa Maynila. Thank you! Thank you so much.